Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anselmo. Taong 1970, Presentasyon, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, may kumakalat na kwento ukol sa isang taong nagngangalang Anselmo. Kaya kilala ang matanda sa lugar ng Kamsur ay dahil sa mga kagilagilalas nitong katangian. Madalas ding masilayan si Anselmo sa luma nitong tahanan na nakatirik sa paanan ng bundok. Kung titingnan, isang pangkaraniwang matanda lang siya na matagal nang namumuhay mag-isa. Ngunit sa kabila ng ganoon niyang katangian, may nagtatagong misteryo sa pagkatao niya. Tuwing sumasapit ang dapit hapon, marami sa mga magsasaka ang nakakakita sa matanda na may kausap na isang dambuhalang nilalang. May kahaling tulad ito sa wangis ng tao, ngunit ang buong tindig nito, kakaiba talaga sa lahat. Isipin ninyo, walang saplot ang nilalang at ang nagsisilbi nitong kasuotan ay ang mahaba nitong buhok na nakabalot sa buo nitong katawan. Sa sobrang taas din ito, hindi nila gaanong matanaw ang ulo at mukha nito. Marami rin ang nagsasabing kapre ang nilalang, ngunit hindi kumbinsido ang mga albularyo. Buong buhay kasi nila, hindi pa sila nakasilay ng kapreng hindi nagtatabako. Di lang yan, malayo rin ang wangis ng nilalang sa isang kapre, lalo na kung ikukumpara ang tindig at ang taas nito. Madalas kasi sa mga kapre pinuno, para itong kuba kung titingnan, dahil sa leeg nilang parang nakabaluktot. Hindi rin ito nagpapakita na walang dalang pamalo at tabako bilang paghahanda sa mga bantang maaari nilang makaharap. Dahil sa ganoong katangian ng kapre, mas lalong lumakas ang kutob ng mga albularyo na hindi pangkaraniwan ang nilalang na pagmamay-ari ni Anselmo. Para naman makumpirma ito, nagdesisyon silang bisitahin ng matanda. Itinaon nila ito sa panahon ng pagtatanim, gawa ng kapag gapasan, nakikigapas ito kung saan saang lupa. Sa kanila ring lugar, wala halos makatalo kay Anselmo. Kahit sa ganun niyang edad, di siya kayang sabayan ng mga batikang magsasaka. Kung ang mga ito'y nangangailangan ng pahinga at pagkain, siya hindi. Kapag nasimulan na niya ang kanyang trabaho, para siyang makinaryang magpapatuloy hanggang sa matapos na niya ito. Mas maagang matapos, mas mainam para sa kanya, dahil kapag wala na siyang ginagawa, natutuwa siyang pagmasdan ng mga kapwa niyang magsasaka na gumagapas din. Ang ganoong gawain ni Anselmo ang naging daan para bansagan siya sa kanilang baryo bilang one tamad. Hindi sa literal na tamad, bagkus ang pinagbasehan nila ng alias ay ang akto niya pagkatapos ng trabaho. Madalas kasi siyang makitang nakahiga sa puno ng bayabas, animoy naghihintay na malaglag ang bunga. Bagaman ganun ang ugali niya, hindi maipagkakaila ng lahat ang sipag na meron si Anselmo. Sa edad niya kasing ito, talaga namang nakapagtataka na makakakilos pa siya ng ganoon kabilis. Iisa lang din ang kutob ng mga taong nakakakilala sa kanya, at yun ay walang iba kundi ang pagtataglay niya ng mutya. Hindi naman ito'y pinagkakaila ni Anselmo, at katunayan siya pa nga ang nagsasabing totoo ang mga sinasabi ng mga kakilala niya. Dahil sa pag-amin niyang yun, nagsimula ang mga ginawang komprontasyon ng mga albularyo. 5 linggo bago sumapit ang Biyernes Santo, marami na sa mga manggagamot na nakatira sa baryo ang walang patid na bumibisita sa kanya. Bawat isa, walang ibang hinahangad kundi ang makahingi ng kakarampot na karunungan at agimat na mula sa kanya. Ang problema, kapag naririnig ni Anselmo ang tungkol dito, siya na mismo ang nagkukusang tumalikod sa mga ito. Anya, hindi maaari ang mga nais ng albularyo, gawa ng unang-una, may alam sila sa lihim na karunungan.
Kalimitan din sa mga nililimusan niya ay yung mga taong lubos na nangangailangan nito. Nang marinig naman ito ang kanyang abiso, may mangilan-ngilang sumang-ayon. Pero karamihan sa kanila, bakas ang galit sa kanilang mga mata. Hindi nila matanggap ang nais ni Anselmo sa kadahilanang naniniwala silang karapat dapat silang magtangan sa mga karunungan nito. Dahil sa ganoong kaisipan, may mangilan-ngilan sa mga manggagamot at antingero ang bumuo ng grupo para siya ay pagnakawan at paslangin. Ilang araw din nila itong pinagplanuhan hanggang sa dumating ang hapon kung saan handa na ang lahat. Magbabandang 5:00 nang nilusob nila ang bahay nito kung saan naabutan nila si Anselmo na kasalukuyang nagpapausok ng balat ng nyog. Pagsilay naman ng matanda sa mga antingero, bahagya naman siyang natigilan gawa ng naramdaman niya ang kakaibang bahid ng presensya na nangingibabaw sa katawan nila. Pagpasok naman ng grupo sa bakuran ng bahay niya, agad naman niya itong inabisuhan na tumigil. Nang magkaharap na sila, tahimik lang naman itong nagmasid na animoy maigi nitong pinakikiramdaman ng mga ikikilos niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimulang magsalita ang matandang namumuno sa grupo. Kaya kami naparito, Ginoong Anselmo, sapagkat hindi namin nagustuhan ang pagtalikod mo sa aming hinihinging pabor. Mabuti kaming kausap, ngunit masama rin kaming kaaway. Ilang araw na namin itong pinag-uusapan, subalit hindi pa rin nagbago ang aming pasya. Pwede ka pa namang makaiwas kung may papangako mong malilimusan mo kami ng agimat. Pasensya ka na talaga, mahigpit ang aming pangangailangan. Wala kang ideya, Ginoong Anselmo, sa mga nangyayari sa paligid mo. Mali man ito kung iisipin, pero ito ang alam naming tama. At hindi kami magdadalawang isip na samsamin ng lahat ng pagmamay-ari mo kung tututol ka sa aming hangarin. Nang marinig naman ni Anselmo ang sinabi ng antingero, bahagya naman siyang napatahimik habang maiging nag-iisip. Nang mapansin naman ito ng mga antingero, inakala ng mga itong nasisindak siya sa dami nila, pero hindi nila alam, wala siyang kahit na anong takot na nararamdaman. Maya-maya pa, pagbaling naman ng kanyang paningin sa antingerong nagsalita, dito na niya inilahad ang kanyang nais sabihin. Ayon sa kanya, hindi niya pag-aaksehan ng oras ang mga ganoong klase ng tao. Wala rin siyang pakialam sa mga sasabihin ng mga ito at nakahanda siya sa anumang pwede nilang gawin. Mariin din niyang inilahad na sa sandaling kumilos ito ng hindi naaayon, hindi na nila mapipigilan ng kanyang isasagot. Dagdag pa niya na, mabuti siyang makitungo sa mga kapwa niya. Pero kung ito mismong gumawa ng rason para kagalitan niya ang mga ito, hindi siya magdadalawang isip na makipaglaban at pumatay. Matapos naman itong marinig ng pinuno ng mga antingero, imbis na masindak, hindi nito maiwasang tumawa. Kalaunan, pagtitigan nila ng matandang namumuno sa grupo, narinig naman niya itong sumagot sa kanya ng, Akala mo ata masisindak mo kami sa mga ganyang salita. Mag-isa ka. Marami kami. Ano sa tingin mo, Anselmo? Anong laban mo? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito na siya nagdesisyong ipakita ang nilalang na nagsisilbi niyang kaagapay sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa pagtayo nito sa likurang bahagi ng bahay, agad naman yung dinapuan ng mga uwak na namumugaran sa mga punong nasa malapit. Pagkatapos nun, tahimik lang naman itong pinagmasdan ng bawat isang antingero na naglakas loob na gumambala sa kanila. Nang masilayan naman ito ng grupo, dali-dali naman itong nagdasal upang magkarga ng bakod at puder sa kanilang katawan. Inakala kasi nilang tipikal na kapre lang ito na madali nilang maitataboy gamit ang buhay na salita. Ngunit kahit anong tigal po nila sa nilalang,
hindi man lang ito natinag. Sa halip di na umatras ito, umangi lang yon ng malakas at nagtangkang susugod. Nang mapansin naman yon ni Anselmo, agad naman niyang pinakalma ang kaibigan niya. Nang maisakatuparan na niya ito, pinabalik niya yon sa puno kung saan ito nakatira. Nang manumbalik naman ang katahimikan sa buong paligid, dito na siya nagsimulang magpaliwanag. Maigi niyang ipinaunawa sa mga ito, hindi siya ang kalaban ng mga tao, kaya walang saysay na magkaroon sila ng pagbubuno. Nabanggit din niya na kahit gaano man karami ang mga ito, wala itong tsansang manalo sa kanya. At upang magkaroon ng kredibilidad ang kanyang mga binitawang salita, hindi siya nagdalawang isip na ipakita sa mga antingero ang sibat niyang kinapitan ng mutya ng kidlat. Nang masipat naman ng mga antingero ang bitbit niyang armas, agad naman yung nakaramdam ng panghihina. Alam kasi nilang hindi biro ang karga niya, dahilan para makinig sila sa mga ipapayo nito. Maya-maya pa, imbis na pagnakawan si Anselmo, nagdesisyon ng grupo na makinig sa kanyang payo. Humingi rin yun ng tawad buhat sa mga nagawa nilang kasalanan. Nang marinig naman yun ni Anselmo, minabuti naman niyang pagbigyan ng mga ito. Kahit alam niyang malaki ang pagkakasala ng mga antingerong yun sa kanya, alam niyang hindi niya ito maaaring galawin dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng lugar nila. Hindi man kasi sa paninira pero sa taong ito pinuno, talamak ang mga aswang sa kamsur. Naglipa na rin doon ang iba't ibang mga mangkukulam, lalo na ang mga hukluban na nagtatangan ng hindi masukat na kakayahan. Ilang taon na rin kasi noon ang nakalipas, magmula noong lumakas ang puwersa ng kaliwa sa lugar nila. Isa rin sa mga indikasyon at senyales nito ay ang pagkakaroon ng maraming antingero. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami silang tinalakay na paksa na merong kinalaman sa baryo at sa kanilang plano. Alam kasi ni Anselmo na hindi yun kikilos ng ganon, lalo na kung wala namang sapat na dahilan. Naniniwala rin siyang may mga kalaban ng mga ito, kaya nangangailangan ito ng malalakas na uri ng karga. Hindi niyo naman kailangan maging masama para matupad ang inyong mga kagustuhan. Nakakalimutan niyo na ba? Sa mundong ito, hindi sa lahat ng oras aayon sa inyong pagkakataon. Malupit ang mundo, mga kaibigan. Kaya matuto tayong maging malakas para sa ating mga sarili. Kung wala tayong mahingian, humanap tayo. Hindi yun mahirap. At sa taong desidido, matutupad mo ang iyong gusto. Pagsusumikap, desperasyon, hangarin, at pananampalataya ang susi sa lahat. Nang marinig naman ito ng mga antingero, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapagtanto niyang sumasang-ayon na sa kanya ang lahat, dito na siya nagdesisyong gumawa ng grupo. Naniniwala kasi si Anselmo na para hindi na ito mabahala, mas mainam na magkaroon sila ng ugnayan. Isang matinding ugnayan na hindi basta-bastang mabubuwag at matatalikuran. Dagdag pa niya na, sa ganoong sitwasyon, hindi na maiisipan ng mga itong magnakaw ng mga karga. Pagkarinig naman ng grupo sa sinabi niya, dito na nagsimulang maglahad ng katotohanan ang matandang namumuno sa pangkat. Ayon dito, kaya nila napagpasyahang pagnakawan siya ay dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng baryo nila. Pagtatapat pa nito sa kanya, may isang gabunang naninirahan sa sentro na mayroong daladalang labi ng isang dibino. Sa estado ng labing ipinapanindak nito sa kanila, dumaan sa matinding pagpapahirap ang dibino bago pumanaw. Hindi rin nila may pagkakailang napakabigat nitong presensya, kung kaya't walang kahit na sino sa kanila ang may kakayahang tumutol sa nais nitong mangyari. Dagdag pa ng matanda na, marami na silang ginawang paraan para mapalayas ang gabunan, pero naging daan lang ito ng pagkamatay ng malapit nilang kaibigan. Nabanggit din ito na
Magmula noong nasindak na sila ng nilalang, pumipikit na lamang sila tuwing may kinakatay ito sa baryo. Hindi naman ito napapansin ng gobyerno, lalo pat ang namamahala sa kanilang lugar, isa na ring ganap na yanggaw. Imbis na protektahan ito ang mga tao, kabilang pa ito sa mga nagpapasimuno ng patayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, marami na sa kanilang mga kapatid ang umalis sa kanilang baryo. Ang mga natira namang manggagamot na hindi sumama noon sa grupo, natutunan ng pakibagayan ang pamumuhay ng mga demonyo. Hindi nagtagal, naging kasangkapan na rin ng mga ito, dahilan para hindi na nila yon pagkatiwalaan pa. Alam mo, Ginoong Anselmo, matagal na naming hangad na kayo ay makumpronta. Ang kaso lang natatakot din kami. Baka kung ano ang isipin sa amin ng iba. Akala namin na mas magandang umiwas na lang. Pero hindi pala. Napakahirap mabuhay sa ganitong sitwasyon. Dahil anumang oras pwede nilang kunin ang mga mahal namin sa buhay. Sa totoo lang, ang pagpunta namin dito ngayon, kamatayan na ang naghihintay. Maaaring sa mga kamay mo matapos ang aming buhay. O hindi naman kaya'y sa kamay ng aming mga kalaban. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matandang namumuno sa grupo, dito na siya nagdesisyong makipaglaban. Wala ito sa plano ni Anselmo, kaya kahit siya, hindi rin inaasahang malalagay sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, aminado siyang wala na siyang magagawa. Hindi naman niya maaaring pabayaan ang mga taong yun, lalo na't alam niyang may magagawa siya. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, may hinahon naman niyang inabisuhan ng mga ito na bumalik na muna sa kanilang tahanan. Bago niya pinaalis ang grupo sa kanyang bahay, sinigurado niyang may dala-dala itong pangontra na nagmula mismo sa kanya. Ang pangontrang yun pinuno, binubuo ng dagta ng goma, tinik ng rosas, langis ng nyog, at dagta ng badyang. Pinag-iisa rin ito ng lumang papel na may mga dasal na nakasulat. Pagkatanggap naman ng mga antingero sa kanyang ibinigay, agad naman yung umalis. Kinagabihan, kahit marami pa siyang gagawin, inabisuhan niya ang kanyang mga kaibigan na maghanda. Nang marinig naman ng mga engkanto ang kanyang sinabi, hindi naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Matagal-tagal na rin kasi ang nakalipas magmula noong ginamit niya ang puwersa ng mga ito. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, panatag niyang tinahak ang daan, kasama ang 4 na matataas na uri ng engkanto. Kabilang sa mga yon ang dambuhalang nilalang at ang 3 diwata na may kahawig ng wangis ng isang tao. Nasa 8 talampakan din ang taas ng mga nilalang at bawat isa sa kanila eksperto sa paggamit ng espada. May matatalas din silang mga tenga, kulay puting balat at asul na mga mata. Mahaba rin ang kanilang mga buhok, tapos meron silang mga balingkinitang katawan. Ayon kay Anselmo, na kahit hindi pa kumikilos ang mga kaibigan niyang nilalang, mapapansin na ng mga kalaban niyang mga kasindak-sindak nitong abilidad. Dagdag pa niya na, sa mga ito nasusukat ang kanyang kakayahan, kaya kapag wala ang kanyang kaibigan, isa lang siyang antingerong may malakas na karga. Subalit kahit sa ganoong estado, hindi pa rin siyang tipo ng matandang dapat maliitin ng mga kalaban niya. Kalaunan, nang marating niya ang baryo, bumungad sa kanyang tahimik na paligid. Kung titingnan din naman ng mga bahay-bahay, wala siyang nararamdamang kahit ano, subalit malakas ang kanyang kutob na may mga nilalang doong nagtatago. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang may biglang bumulusok sa bandang itaas niya. Mabuti na lang, agad itong natunugan ng kanyang mga kasama, kaya bago pa man siya nito malapitan, tumama na sa katawan nito ang matalas na espada ng kaibigan niyang engkanto. Pagtagos ng espada sa katawan nito,
tanging dugo na lang din ang lumapat sa kanyang ulo. Matapos ang pangyayari, agad namang naalerto ang lahat ng kanyang mga kasama hanggang sa makita na nila ang mga aswang na umaaligid sa itaas ng bubong ng bahay. Maya-maya pa, dahil sa dami ng mga ito, bigla naman siya nitong napalibutan ng walang kahirap-hirap. Nang mapansin naman ito ni Anselmo, imbis na masindak, pinili naman niyang maging kalmado. Dahil sa kanyang ipinakita, ramdam ng mga nilalang na hindi siya nag-iisa. Pagkurap naman ng mga mata nito, agad naman nilang nasilayan ang hawak niyang sibat na may nakabaong mutya ng kidlat. Mula talim hanggang hawakan, kakulay na rin yun ng uling, indikasyon na buhay ang mutya roong nakabaon. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, hindi nila maiwasang magulat dahil noong naglalakad pa lamang si Anselmo, wala naman silang nakitang sandatang hawak nito. Bakas din sa mukha ng mga aswang ang pagkasindak laban sa kanyang mga kasama, kaya sa halip na magwala ang mga ito at sugurin siya, nanatili yun sa kanilang kinaroroonan. Nang mapansin naman niya ang pagrespeto ng mga nilalang, dito na siya nagsimulang magtanong kung sino ang namumuno sa mga ito. Pagtaas naman ng kamay ng isang aswang na lakat, laking gulat naman ang iba pa nitong mga kasamahan nang bigla na lamang itong sumubasob habang nakatarak sa mukha nitong binitawang sandata ni Anselmo. Sinong namumuno rito? Muling tanong niya sa mga nilalang. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, dito na ito unti-unting napatras, dahilan para magpatuloy siya sa kanyang paglakad. Paglapit niya sa aswang na nakahandusay sa daan, agad naman niyang kinuha ang kanyang sibat, sabay abiso sa kanyang mga kalaban ng mga nais niyang mangyari. Bibigyan ko kayo ng isang gabi para magdesisyon. Papuntahin niyo sa bahay kong namumuno sa inyo at kapalit nito, sasalangin ko ang mga buhay ninyo. Paglayas lang sa lugar na ito ang ipaparusa ko sa inyo. Basta siguraduhin niyong magmula ngayong gabi, wala na kayong gagalawing tao. Ang hindi tumupad, tutuhugin ko ng kawayan at ipapakain sa mga balbal. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, agad naman siyang umalis. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, nagmamadali naman yung hinugot ang pumanaw nilang kasama, sabay karipas ng takbo patungo sa bahay ng gabunan na pumoprotekta sa kanila. Dahil sa ganoong pangyayari, pansamantalang naantala ang plano ng grupo. Nagsilbi rin itong pagkakataon para sa mga antingero upang mailikas ang kanilang mga kadugo sa baryo. Kinabukasan, di pa man tumitilaok ang manok, nasa labas na ng bahay niya ang mga antingerong nakausap niya noong nagdaang araw. Bawat isa sa mga ito, halos hindi makapaniwala. Gawa ng yon ang unang pagkakataon na nasindak ang mga nilalang na nakatira sa lugar nila. Dagdag pa ng kanyang mga kasama, hindi yun kapanipaniwala, gawa ng kung susumahin ang puwersa ng mga aswang sa lugar nila, hindi hamak na mas malakas ito sa kanila. Nang marinig naman ni Anselmo ang sinabi ng mga ito, nakangiti lang naman siya habang patuloy sa pag-inom ng kape. Makalipas pa ang ilang oras, nang tumama na ang liwanag ng araw sa kalupaan, dito na nagtulong-tulong ang mga antingero para maihanda ang lugar ng digmaan. Sinigurado rin nilang hindi basta-bastang mapapasok ang bahay niya dahil sa doon manunuluyan pansamantala ang kanilang pamilya. Nangako rin ng mga itong tutulong sa abot ng kanilang makakaya, kaya na may napatango na lamang siya. Sa tulong kasi ng mga ito, nasisiguro ni Anselmo na hindi na siya mahihirapang kalabanin ang gabunang pumatay ng Dibino. Sa pagpapatuloy ng kanilang mga ginagawa, halos hindi na nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Basta nagulat na lamang sila, papalubog na ang araw. Pagpatak naman ng 6:00,
Pinalibutan nila ng maraming sulo ang bakuran ng bahay niya. Sinigurado rin nilang hindi madaling matibag ang bakod upang mapigilan ang mabilis na pagpasok ng mga ito. At para naman masigurado ang kaligtasan ng kanilang pamilya, nanatili sila sa loob ng bakuran habang si Anselmo naman matyagang naghihintay sa labas. Sa kasagsagan ng kanilang pagmamanman, hindi nila maipagkakailang matinding katahimikan na bumabalot sa buong lugar. Gayunpaman sa kabila nito, ramdam nila ang mga nilalang na malapit nang dumating. Maya-maya pa, dito na nila nasilayan ang mga kalalakihang may daladalang sulo na naglalakad sa gilid ng palayan. Habang papalapit ang grupo, may mga naririnig din silang mga pangungusap na halos hindi na nila maintindihan. Ilang metro ang layo mula sa kanyang pamamahay, bigla namang tumigil ang grupo ng mga aswang na binubuo ng humigit sa 20 gabunan. Napakarami rin nilang nakitang sigbin, kasama ng mga pangkaraniwang aswang na nasa humigit 50. Bawat grupo nito binubuo ng iba't ibang lahi, kagaya ng tiktik, abwak at kung ano-ano pa. Nang mapansin naman ito ni Anselmo, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil sa alam niyang kaya na ito ng mga kasamahan niya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa isang matandang naglalakad sa gitnang bahagi ng pangkat, dito niya na napansin ang pasan-pasan nitong labi ng tao na nakabalot ng itim na tela. Pagdating naman ito sa unahang bahagi, agad naman itong ibinagsak ang dala nitong labi habang umaatungal ng napakalakas. Nang marinig naman yun ni Anselmo, agad naman niyang ikinumpas ang kanyang kamay, dahilan para magpakita na ang kanyang sandata. Lumabas na rin ang mga kaibigan niya upang maipakita ang puwersa na meron sila. Pagtahimik naman ng gabunan, unti-unti naman itong nagpalit anyo. Nasa gabunan na kasi itong wangis, kaya hindi ito gaanong namukhaan ni Anselmo. Pagtambad naman sa kanya ng mukha nito, dito na ito nagsimulang magdasal ng mga engkantasyon na hindi niya mawari kung ano. Panay na rin ang ginagawa nitong pag-ikot sa labi hanggang sa unti-unti na itong gumalaw na para bang nagkaroon yun ng buhay. Matapos naman yung gisingin ng nilalang, bigla naman yung ngumisi sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi mo kilalang binabangga mo. Dibino nga napatay ko. Ikaw pa kaya? Isang hamak na antingerong may mababaw na pananampalataya." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, laking gulat na lamang ng kanyang mga kasama nang biglang lumundag ang labing dinasalan nito. Siyempre nagulat at natakot talaga sila. Gawa na nga nasa isip nila, papaano ko nagagamit pala nito ang dati nitong abilidad? Ni isa sa kanila roon, paniguradong walang laban sa ganoong uri ng nilalang. Nang mapansin naman ni Anselmo ang pagdadalawang isip ng kanyang mga kasama, hindi na siya nagsayang ng oras pa na palusubin dito ang matataas na uri ng engkanto. Pagpigil naman ito sa katawan ng dibino, agad naman siyang sumugod, hudyat ng pagsisimula ng kanilang labanan. Sa isang iglap, napuno ng sigawan ng buong paligid hanggang sa bumungad sa kanila ang labi ng mga aswang na nakahandusay kung saan-saan. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ng kanyang mga kasama, halos manghang-mangha ito kay Anselmo, gawa ng ni isang nilalang, walang nakakalapit sa bakuran ng bahay. Lahat ng nagtatangkang sumugod sa kanila, matagumpay itong napipigilan ng mga diwatang may hawak na espada. Hindi nagtagal, nang medyo nawawala na ng lakas si Anselmo, dito na nagsimulang pumasok ang dambuhalang nilalang. Kahit napakalaki nito, nagtatanga nito ng hindi masukat na bilis na kahit ang mga kaibigan niyang antingero, hindi yun basta-bastang nasusundan. Pagwasiwas nito ng kamay sa paligid, agad namang tumilapon ang mga aswang
na pilit itong pinagtutulungan. Habang abala naman ang mga kalaban niya, agad naman siyang dumukot ng garapon, sabay inom ng langis nito. Ayon kay Anselmo, naglalaman ito ng luha ng puso ng saging na may kakayahang makapagbigay sa isang tao ng pansamantalang lakas. Pagramdam niyang nanumbalik na ang kanyang puwersa, agad naman niyang hinugot ang kanyang sibat na kasalukuyang nakatarak sa aswang na nakabulagta malapit sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, nang medyo maabot na niya ang distansyang nais niya, agad naman niyang pinakawala ng dala niyang sibat, sabay likha ng lagusan na mabilis na lumitaw sa likurang bahagi ng gabunan. Akala ni Anselmo madali na lang niya itong mapapaslang sa ganoong taktika, pero nakapagtatakang nakailag pa ito. Dahil sa pangyayari, dito na nagsimula ang kanilang pagbubuno. Kung lakas ang pag-uusapan, talaga namang mas nangingibabaw ito sa kanya. Subalit sa kabila nito, alam niyang mataas pa rin ang pag-asa niyang manalo dahil sa bilis niyang sumasabay na sa hangin. Ang kaso lang merong isang problema, at yun ay ang kunat ng balat ng gabunan. Makailang beses na rin niya itong tinamaan ng kanyang punyal, pero hindi man lang ito nakakabaon sa laman. Nang mapansin naman yun ng nilalang, inakala nitong lamang na siya sa laban kung kaya't nagsimula na itong magbunyi. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi sa lakas nakabase ang kakayahan ni Anselmo, kundi sa paglikha ng mga dimensyon na magsisilbing tulay ng kanyang mga kaibigan. Ilang segundo pa ang lumipas, nang masambit na niya ng palihimang mga dasal, agad naman siyang lumikha ng lagusan na dinaanan ng 4 na diwata. Sa isang iglap, lahat ng mga espada nitong hawak tumarak sa katawan ng gabunan. Nang mapansin naman niyang buhay pa at malakas pa ito, agad naman niyang pinadaan ang kanyang sibat sa lagusan hanggang sa tumama na ito sa noo ng gabunan. Ora mismo, bumulagta ng walang buhay ang nilalang. Nang mapansin naman ito ng iba pang mga aswang, wala na rin itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Ang labi naman ng dibinong kinokontrol nito, tuluyan na ring natumba dahil sa pagkawala ng mga kaluluwang nagpapagalaw sa kanya. Matapos ang mga pangyayari, dito na tiningnan ni Anselmo kung totoo nga bang dibino ang labi. Nakumpira man naman niyang totoo yun, pinuno. Ang kaso lang sa lakas ng taong yon, alam niyang hindi ang gabunan ang nakapaslang dito. Maaaring ninakaw niya yun sa libingan para gamiting panindak sa kanyang mga kalaban. Lumipas pa ang mga araw, hindi pa rin tumigil ang kanilang operasyon. Bawat baryo matyaga nilang pinuntahan hanggang sa mapalayas na nila ang mga nilalang. Nang bumalik na rin ang katahimikan sa lugar, bumalik na si Anselmo sa kanyang tirahan. Ang mga albularyo at antingero naman niyang tinulungan, nagsilbing bantay ng mga taga-baryo. Magpahanggang sa ngayon, hindi na bumalik pa ang mga taong may dugo ng aswang sa lugar nila. Di man ganong matunog ang pangalan niya, pero may mangilan-ngilan pa ring mga albularyo dito, ang tinuturing siyang bayani at binansagang mabagsik na antingero na tumugis sa gabunan na pumatay ng dibino.